Ayan, good afternoon mga idol. Good afternoon. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Bueno mga idol, sana samahan nyo ko sa mga sandali nitong ating kwentuhan. Pero bagong lahat, sa mga kaiparig ng ating bansa naroon, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. At pero mga idol, tulad pa rin naman ng dati, tayo naman ay magkukwentuhan lamang na may kaugnayan pa rin sa ating mga napapanood sa kapwa natin vlogger, kapwa natin mga explorer. Meron na akong isi-share na muli sa inyo tungkol doon sa isa kong napanood sa ating kapwa vlogger dyan. Yun naman, ano lang, karugtong pa rin ito mga idol nung nakaraan nating video. Yung napanood ko doon sa ating kapwa content creator, may kaugnayan ito doon sa salamin ng bahay. Pinaniniwalaan nila na yung salamin, doon nagmumula yung di umano ay mga masamang espiritu na nagpapakita. Sa tuwing mananalamin sila, nakikita nila doon sa salamin yung masamang espiritu at kung ano-ano pa man. Ngayon, ang ginawa nung nagpatawag yata ng mga paranormal para siyasatin yung salamin. At ayon nga doon sa paranormal na tumingin, pinamamahayan daw ng kung ano-anong masamang elemento at espiritu yung salamin. At ayon pa sa mga pangyayari, yung salamin pala na yun daw ang nagpapakita doon yung dating may-ari ng salamin na matanda. Yan ang paniniwala nila sa salamin. At ang salamin daw di umano ay isang portal, nagiging lagusan ng kung ano-anong mga masamang espiritu at elemento. Pero mga idol, sa totoo lang, sa hindi nakakaalam, ang salamin ay hindi pwedeng pamugaran ng kung ano-anong masamang espiritu. Bakit? Kasi ang salamin may asoge sa likod. O may asopre yan. At kalaban yan ng mga masamang espiritu. Kaya hindi yan pwedeng pamugaran. Gaya na sinasabi ng iba na portal daw di umano, tagusan. No. Para sa kaalaman po ng marami, yung salamin, yan po ano yan, yung reflecting ng ating anyo. Tulad ganyan, halimbawa, nananalamin ka, nakikita mo ang iyong anyo. Ngayon, bakit may nakikita sila sa salamin na kung ano-anong masamang espiritu? Alam niyo mga idol, sa karanasan ko tungkol sa salamin, kahit sa aming bahay, nangyayari yan. Kapag merong masamang espiritu sa loob ng inyong bahay o masamang elemento, at napadaan dyan sa may tapat ng salamin, mahahagip siya niyan. Makikita mo yan sa likuran mo. Yun ang totoo mga idol. Hindi yan nagmumula sa salamin. Hindi niyo ba napapansin? Pagka kayo nanalamin at may biglang lumitaw sa harapan nyo, may lumitaw sa salamin na nasa likuran nyo,
Ngayon mga idol, yung mga masamang espiritu, hindi yan makakalihim o hindi yan makakaiwas sa salamin. Mahahagip sila niyan kapag may dumaan o lumitaw. Pero hindi yan sa salamin nagmumula. Dahil yung salamin, yung likod niyan, meron niyang carbon at saka meron niyang asupre na siyang kalaban ng mga anumang uri ng elemento at mga masamang espiritu. Ngayon, ewan ko nga lang ba doon sa mga paranormal na tumingin doon at di umano pinamumugaran daw yung salamin ng mga masamang espiritu. At di umano, nagiging portal daw yun, daanan. Mga idol, ang portal, wala yan sa salamin. Meron talagang lugar na may portal na pinanggagalingan ng mga kung ano-anong elemento mula sa kanilang mundo. Kaya ako po hindi ako naniniwala doon sa sinasabi nila na ang salamin ay portal. Hindi po pwedeng mangyaring portal ang salamin. Dahil kung portal ang salamin, yung hinahanap nilang biringan na lagusan, dapat sa salamin makikita nila yon. Matutumbok nila. Pero hindi po ganon. Ang anumang uri ng elemento na nanggaling sa kanilang mundo, may sarili silang portal. Hindi po pwede maging portal ang salamin. Para nyo na sinusubukan kahit sa inyong bahay, alanganing oras, manalamin kayo. Kapag kinalabutan ka, nakaharap ka sa salamin, tiyak yan, meron yan dyan. At kapag yan dumaan, mahagip ng salamin yan. Makikita mo yan sa likuran mo. Doon na lang sa pinagtatrabahoan ko may salamin doon. May takip yun. Tinakpan nila, kinuberan nila ng parang kortina. So, ang ginawa ko, tinanggal ko yung takip. Dahil kasi baka mawisikan ng pintura yung pinantakip nila na madudumihan. Ang salamin, matalsikan man ng pintura yan, madaling tanggalin. Hindi masyadong kumakapit ang pintura sa salamin. Tinanggal ko yon. Habang tumitira ako doon sa may harap ng salamin, may nahagip yung salamin doon sa may pintuan sa may likuran ko. Yan, pag may nahagip yan, lingunin mong bigla yan, wala yan, hindi mo makikita yan. Hindi mo makikita ng normal mong paningin. Pero sa salamin, makikita mo yan. So, nung lumitaw siya, nakita ko siya, nahagip siya ng salamin. Ang ginawa ko, kinausap ko. Sabi ko, kala mo makakapaglihim ka sa salamin. Lumayas ka na dyan, pinalayas ko, pinalis ko. At wag mo ka ako akong tatakutin, na gagaya ng ginagawa mo sa iba. Alam ko, pag hinarap kita dyan, hindi kita makikita. Pero pag dito kita sa salamin, binanatan, sigurado ka. Baka magsisi ka kung ba't ka pa nagpakita sa akin. Mga idol, umalis. Bumalik siya sa pinanggalingan niya. Kasi lumitaw siya bigla doon sa may pinto Sumungaw Ganon mga idol. Kapag ka may dumaan dyan o may lumitaw na biglang masamang elemento o espiritu, mahagip na salamin yan. Dito na. Nung nag-break time kami, yung caretaker doon, na si Manang, sabi ko, Manang, tinanggal ko yung takip ng salamin kasi baka madumihan. Ay, sabi niya, ba't yung baka ako tinatakpan yun? May lagi nagpapakita dyan. Minsan matanda, minsan sabi niya bata. Kako, wala sa salamin yun. Huwag niyong pagdiskitahan yung salamin. Alam niyo ba kung bakit? Itong bahay na to, meron dito. Mahagip na salamin yan, kahit sino yan. Ganun ba? Kahit saan mo ilipat sa salamin na yan, pagka meron dito sa loob ng bahay, mahagip yan.
kako, may nahagip nga kanina, nagpipintura ako eh. Yung sinasabi mong bata, bata nga, nakita ko. O, nakikita namin malimit yun. Dito yon namumugad sa loob ng bahay, wala yun sa salamin. Kasi alam mo kako yung salamin, hindi pwede pamugaran yan. Sabi niya, nung pinatignan namin, sabi nga, takpan daw namin yung salamin dahil nga, lagusan daw yan ng mga masasamang espiritu at kung ano-ano. Kaya ako maniwala doon. Ang portal kako, wala sa salamin. Reflector yung salamin ng ating itsura. Kaya kahit masamang espiritu, mahahagip niyan kasi may asoge sa likod yan eh. Oo, may asopre yan. Yung asopre na yun na siya nagbibigay liwanag niya sa salamin, yun. Kaya hindi pwede yan na pamugaran. Kasi napupugad yan. Oh. At yung dingding na pinagdikitan mo ng salamin, paano magiging portal yun? Ang portal kako, may talagang lugar na portal yan. Wala yan sa salamin. Tandaan nyo kako yan. Ngayon, kung pinaniniwalaan nyo yan, sa inyo yun. At lalo kayong tatakutin ng mga narito sa loob ng bahay dahil pinaniniwalaan nyo eh. Nandyan sila nangungover sa salamin. Huwag nyo kako paniwalaan yun. Mahagip talaga na salamin yan kahit sino dumaan dyan. Kahit sino nandiyan sa may likuran na yan. Pag may dumaan at may sumulpot, mahagip yan. Lilitaw yan dyan. Ganun ba? Sabi ko ganun. Kaya kako, huwag nyo paniwalaan yan. Basta't anumang bahay na may salamin, kapag yung bahay na yan, merong laman o merong namumugal, hindi siya makakapaglihim sa salamin. Mahagip ka ko siya yan. Pero kung ang bahay malinis at wala talagang namumugad o walang masamang espiritu, hindi siya mahagip. Kaya yung sa napanood ko na ang sabi nung yung may-ari daw ng salamin na namatay, yun ang nagpapakita. Pwede mangyari nga yun na magpapakita yung may-ari ng salamin kung yung salamin na yun at yung matandang yun, dyan namatay sa bahay. Na yan. Pero hindi siya pwedeng mamugad dyan sa loob ng salamin. Dahil kung namumugad sa salamin ng anumang uri ng espiritu, wala na sanang gumamit ng salamin. Sa tuwi ng mananalamin ka, makikita mo yan. Pero bakit meron lang time o pagkakataon na lumilitaw yan? Ibig sabihin, yung lugar ng may salamin, meron talagang namumugad o namamahay dyan na tuwing lilitaw siya, nahahagip siya ng salamin. Ganon mga idol. Huwag niyo paniniwalaan nyo na kumo salamin portal. Hindi po. Kaya nga yung mga iba nating kapwa vlogger, kagaya ni Adventure Duck, pag napatapas siya sa salamin, sabi niya, ito portal to, baka sakali may makita ako. Oh. Bakit sinisipat niya? Wala naman. Walang lumilitaw. Bakit? Wala pang dumadaan Walang napapasulpot sa lugar na yun na elemento o ano pa man Lalo sa mga CR. Kalamitan ng mga CR talaga, may salamin yan, di ba? Kung na nga tayo lalayo Ako nga, kinukwento ko nga sa inyo, karanasan ko rin yan sa bahay namin Pag bumababa ko ng alang-aling oras, pupunta ko sa CR namin. Pagdaan ko doon sa may salamin may nahahagip talaga ako minsan Pero nung nahagip ko siya, sabi ko, andyan ka pala. Huwag ka mamimirisyo rito. Sige, tulutan kitang gumala-gala dito sa loob ng bahay namin, pero huwag kang mamimirisyo. Awa ng Diyos, di naman siya namimirisyo. Kasi yun, mga naliligaw lang yun Kung hindi man namamahay sa bahay nyo yan, naliligaw lang yan, pumapasok dyan, at pag napadaan siya dyan sa salamin, mahagip siya ng salamin. Lalo't gabi. Di ba?
Lalo na mga idol. Kaya yung salamin, huwag niyo paniniwala ang portal o pinupugaran. Dahil kasi, kung ang salamin, pinupugaran, bakit namimili ng salamin na pupugaran yung mga elementong yan? Bakit yung mga normal na salamin na nasa bintana, nakakabit, tungawan, hindi sila magpakita dyan. Hindi nila magawang portal yan. Mas maganda nga ang portal yan dahil tagusan. O, di ba? Transparent yung salamin. Halimbawa, yung salamin ng bintana. O, transparent yan eh. Yan ang pwedeng maging portal kung talagang ang salamin eh. Portal. Tagusan yan eh. Pero yung nakasabit sa dingding, hindi naman siya tagusan. Saan siya manggagaling? Kaya yun, kanukuhan ko yun. Huwag niyo paniwalaan yun. Kaya yun, napanood kong yun, hindi ko naman kinukontra yun kasi paniniwala nila yun eh. Oo, pero sa akin lang, sinasabi ko lang yun, totoo. Kaya hindi ako naniniwala ang portal ng salamin. May pinuntahan kaming bahay eh. Tagtag ng salamin yung bahay eh. Ba't wala naman sila nakikita? Wala nagpapakita sa salamin. Ibig sabihin, yung bahay na yun, hindi pinamumugaran. Oo. At kahit walang salamin, kung ang bahay pinamumugaran ng kung ano-anong elemento at espiritu, kahit sa personal, magpapakita sa iyo yan. Oo, hindi na kailangan yung salamin. Yan ang totoo mga idol. Kaya nga sinasabi ko lang sa inyo, totoo, hindi po ako nagbibiro at hindi ko kayo inaano. Kung ano man yung paniniwala nyo, inyo po yun. Yung akin, sinasabi ko lang, yung totoo. Ang portal po, portal. May sariling lugar yan, may sariling ano yan. Hindi yan pwedeng kahit saan salamin magiging portal. Hindi po. Kasi kung ang salamin pwedeng portal, di dapat yung hinahanap yung portal, papunta kung saan man, papuntang buwingan, di dapat yan na kayo sa salamin tatapat lagi. Di ba? Hindi po portal ang salamin. Tandaan nyo yan. At kapag pinaniwalaan nyo na ang inyong salamin, portal, dyan mabilis ang diablo. Ilang beses ko nang binabanggit dyan sa aking mga video, na kung anong iniisip mo, yun ay papakita sa iyo ng diablo. Kakasangkapanin yung kanyang mga alipores. Sige, lumitaw ka dyan, pakita ka dyan. Di ba? Lahat ng alipores niya, doon niya palilitawin sa salamin para lalo kayong maniwala at higit sa lahat, lalo kayong kabahan at matakot. Di ba? Salamin kaya nga tayo nagkaroon ng salamin para sa pansarili nating itsura. Di ba? Kaya nga reflecting yan ng ating itsura yung salamin Hindi yan pwedeng maging portal. Kaya lang talaga, pag may dumaan dyan na kung ano pa man, na hindi nila nakikita ng normal nating mata, hindi sila makakapaglihim sa salamin. Dahil nga yung salamin, may asopre yan sa likod. Mahahagip sila niyan. At saka, hindi pwedeng pamugaran nila yung salamin dahil nga yung asopre, kalaban nila yun Kalaban nila yan. Hindi sila po pwede dyan. Yun mga idol napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga napanood ko meron akong video na panood na ang title nga Salamin. Hindi po totoo yun. Huwag kayo maniniwala doon na salamin portal o pinamumugaran. Kapag ang isang bahay may namumugad kahit wala yung salamin, sa personal makikita nyo yan. Hindi naman natin maano yung mga paranormal na nagpapatotoo na yung salamin portal. Hindi natin sila kinukontra sa kanilang paniniwala. Kasi siyempre, pag pinaniwalaan nyo yung isang bagay, yan nga sabi ko mabilis ang diablo, huwag ka papasilip ng butas sa diablo. Dahil kung anong iyong iniisip at ginuguni-guni, yun ang ipapakita sa iyo. Yun ang ipamamalas. Di ba? Kaya nga, malimit ko sabihin niya sa ating mga idol Ang diablo, mabilis. Huwag kang papasilip ng butas. Papasok yan.
Lahat ng aliporis niyan, pag pinagana niya yan, tapos maligayang araw niyo dyan. Kaya ina-advise nga natin yan sa mga idol nating nag-i-explore na mag-iingat sila sa kanilang ginagawa dahil yan, hindi biro. At pag nakihalo ang Diablo sa inyong ginagawa, gawing makatotohanan yung inyong ginagawa dyan. Alam niyo ba kung ba't nagiging haunted ang isang lugar? Halimbawa, bahay, nagiging haunted house. Kasi nga, pag merong isang tao lang na nakita niya, halimbawa, pagdaan niya, yung bahay may bintana, abandonado yan, halimbawa, abandonado na. Merong isa lang ang makita, isang tao lang ang may makita dyan sa bahay na yan na, may white lady sa bintana. Pag yung chismis na yung white lady na nakita niya, kumalat, ayun na. Sabi ng Diablo, ayos. Meron na. May naniniwala na. Dadagdagan ko pa yan. Oh. Ganon mga idol. Pero ang isang bahay, kahit abandonado, ano man ang ipakita ng Diablo sa'yo sa bahay niya, huwag mo lang paniwalaan at huwag mo lang isipin. Sabi nga ang Diablo, kapag hindi ka kayang linlangin, lalayas yan. Iwanan ka yan. Lalo't malakas ang pananampalataya mo sa ating itaas, sa ating Panginoon. Hindi yan. Kasi nakalagay nga sa Biblia, ang Diablo, mandaraya. Mula pa ng pasimula. Mandaraya yan. Manlilin lang. Oo. At kung ano nga ang iniisip mo, yan ang ipapakita sa'yo. Kaya huwag na lang tayo lumayo sa sarili nyo ng bahay. Huwag na yung mga haunted house na pinupuntahan nyo. Kung nag-i-explore man kayo, sa sarili nyong bahay, mag-explore ka. Kapag ikaw, sa alanganing oras, in-explore mo yung sarili mong bahay, lalo't meron kayong compound, ikutin mo yan. Kapag merong Diablo sa lugar na yan, lalo't nag-iisa ka, kung ano iniisip mo, ipapakita sa iyo yun. Oo. Ito yung mga idol. Pero, kung hindi mo pinaniniwalaan, ano man ang ipakita sa iyo, kasi ganito yan Pag nagpakita minsan ng kababalagan ng Diablo, at pinaniwalaan mo, mananatili na yun. Oo. Dito lang sa may amin Oo. Noong yung anak ko, umatin sila ng party, birthday nung kasama nila, 10 oras ng gabi, may kumatok sa pinto namin. Pero yung pinto namin, hindi ko inilock dahil alam ko nga darating sila. Ang lakas ng katok, ginising ako ng misis ko. Sabi niya, buksan mo yung pinto, nandiyan na sila Bogart. Hindi ka maniwala mga idol, pati ako dalil lang Mabuti na nga lang, ako ang bumaba. Hindi yung misis ko. Alam niyo ba yung tinatawag na itong yung poltergeist? Yung nagpapakita na kaitsura nung kalarawan nung kasama mo sa bahay o kasambahay mo o kaya kapamilya mo. Yan mga poltergeist at saka yung double gunner. Ayan, yung poltergeist nananakit yun. Kapag yun ang nagpakita sa'yo, nananakit yun. Baka kung ano mangyari sa'yo, lalo't wala kang taglay. Mabuti na nga lang kamo, ako ang bumaba. Hindi kayo maniwala, mga idol. Pagbaba ko ganyan, pagsungaw ko sa yung pintuan, yung hagdan kasi namin pababa, matatanong mo agad yung bintana. Yung bintana namin, nakahawi yung kortina para makikita ko kagad kung sino nasa labas. Kitang-kita ko mga idol yung anak ko Oo. Pagsungaw ko, sabi ko, pabukas yan, tulak mo lang. So, pag sabi kong bukas yan, tulak mo lang, nawala siya doon sa bintana. Sinabayan ko na ng baba at ako na nagbukas ng pinto. Pagbukas ko ng pinto, walang tao. Sinilid ko hanggang labas, wala.
Oo. Yun ang poltergeist. Double gunner. Yung anak ko talaga, nakita ko siya. Di, ito, akit ako sa taas. Inisip ko, baka naman gumala lang muna pansamantala doon sa labas. Dahil hindi naman ako lumabas ng diretso doon. Kasi yung amin may compound eh. Sinilip ko lang doon sa compound namin, wala siya doon. Ay may karsada. Baka inisip ko, lumabas siya sa karsada. Nagpahangin o nanigarilyo. Mga ilang oras. Sabi nung misis ko, asa sila? Sabi ko, wala pa. Baka nasa labas pa. Nagpahangin o ano. Hanggang sa nakatulog ako ulit. Hindi namin namalayan, dumating yung anak ko. Wala na kaming malay nung dumating. Sabi nga niya, Papa, hindi na namin kayo ginising. Tulog na tulog kayo. Sabi ko, oh, hindi ba maaga pa, dumating kayo? Kung ako nagkamali, mag-aalas 12 yun eh. Oo, ng gabi. Sabi niya, hindi kami umuwi. Ngayon lang kami, alas 2 na kami dumating, sabi niya. Tulog na tulog kayo. Hindi na namin kayo ginising. Tsaka alam ko naman na hindi nyo nilak yung pinto. Yun, sabi ni mama niya, hindi. Maaga pa yun. Kumatok kayo sa pinto. Ginising ko nga si papa mo. Bumaba pa si papa mo. Sabi ko, oo, bumaba ako. Sinabi, nakita kita, nakadungaw ko sa bintana, nakasilip ka, bukas yung kurtina. Ang sabi ko pa, bukas yan, tulak mo lang. Pag sabi kong bukas yan, itulak mo lang, nawala ka sa bintana, bumaba na ako ng diretso, ako na nagbukas ng pinto. Pagbukas ko, wala ka dun. O wala. Inisip ko, baka lumabas ka rin sa kalsada, nagpahangin o nanigarilyo. Bumalik na ako, bakit na ako sa taas. Sabi pa nga ng mama mo, asa sila? Sabi ko, baka nasa kalsada lang. Kaya nga nakatulog nga kami ulit noon. Yun naman sabi nung anak ko, hindi kami umuwi ng ganung oras pa. Alas 2 pasado na nung umuwi kami at hindi na namin kayo binulabo. Ngayon ang tanong, sino yon? Di ba? Delikado yung mga ganun, mga idol, kapag wala kang taglay, wala kang karga, nagpakita sa iyo yung ganun, tapos binuksan mo pa yung pinto. Nangyari na nga sa tiyahin ko noon yan eh. Dahil yung tiyuhin ko, polis. Umuwi yan mga alanganing oras, mga alas 12, alauna. Kumatok sa pinto, tinawag pa siya. Di ang ginawa niya, lumapit siya sa pinto, binuksan niya yung pinto. Pagbukas niya ng pinto, nahandusay siya. Kaya mula nung nangyari yun, nagpapasama na siya sa amin. Yun, yung mga delikadong pangyayari, mga idol. Siguro, naramdaman ng tarantadong alipores ng Diablo, na ako ang bumaba, akong bumangon, at nung naramdaman yung lalabasin ko siya, hindi na nagpaabot. Yan, tandaan nyo mga idol. Iba talaga pag meron kang taglay, hindi yan magpapaabot sa'yo. Although magpakita sa'yo yan, pag naramdaman niyang hindi kanya kaya, hindi yan magpapaabot. Gaya nga nung nangyari sa akin. Pag sabi kong bukas yan, nawala siya sa bintana. Sinundan ko ng baba, ako na nagbukas ng pinto. Wala talaga. Dahil kung split checkings lang, pagbukas ko ng pinto, kung nandun siya, nandun yun eh. Ay sinilip ko yung buong compound, wala eh. Napakadilim pa naman ng compound namin pagkagabi na. 10 oras na ng gabi. Wala. Ngayon, isip ko, baka lumabas ng karsada, nanigarilyo lang. Kaya umakit ako sa taas. Bumalik ako sa amin, sa higaan. Nung kinabukasan, kinuwento ng anak ko. Sabi niya pa, mag-uumaga na nung umuwi kami, hindi na namin kayo binulabog. Pagsipin mo yun, sabi ko ano nga ning oras kagabi, kumatok kayo Kumatok ka eh. Sinilip ko, nasa bintana ka pa, pagbaba ko sa hagdan ganyan, pagtingin ko sa bintana, nakahawi yung kurtina, nakasilip ka eh. Hindi, sabi niya, hindi ako umuwi ng ganung oras. Ngayon, ang ginawa ko dahil sabi ko pa, bukas yan, tulak mo. Hindi yan nakalak. Pag sabi kong bukas yan, itulak mo, bumaba na ako at ako na mismo nagbukas. Pagbukas ko, wala ka eh.
Inisip ko nun yun, baka lumabas ka sa kalsada. Hindi na kita inintay bumalik. Bakit ako sa taas? Ganon mga idol. Kaya sabi ko sa inyo, huwag na kayong lalayo. Sa inyong bahay na lang, sa inyong lugar. Kapag merong masamang espiritu, alanganing oras. At kung sa inyo mangyari yung ganon, mga idol, kakatukin kayo ng alanganing oras. Pagsunga mo, makikita mo yung itsura. Wala na yung gagawa niya kung hindi mo kasambahay. Kung hindi mo kapamilya, kasambahay mo, kasama mo sa bahay. Ang delikado nga niyan, pag wala kang taglay, may panganib yan. Hindi tunay yan eh. Diablo yan eh. Alipores ng diablo yan. Ganon. Kaya tayo naman mga idol, nagkukwentuhan lang sa mga bagay na mga nangyayari. Nangyayari talaga yan. Kasi nga, ako nga, guni-guni, hindi ko iniisip na ganun. Pero talaga dito sa may amin, meron talaga dyan. Kaya lang, yung nga sabi nung bayaw ko, kapag marami ka ng alipores ng diablo na napuksa, kilala ka na yan. At hindi na yan magpapaabot sa iyo. Marahil nga siguro, kaya hindi nagpaabot sa akin yun, alam niya na hindi niya ako kayang biktimahin. Kaya, idol, bintahin talaga yung meron kang isprekitik o meron kang taglay para sa kanya, para sa mga ganyang uri ng mga masamang espiritu. Kasi pag wala ka noon, delikado yun, lalo 10 oras ng gabi. Kung mga 11 plus yun, mag-alas 12 yun. Naman ang pagkaraniwang uwi kasi nung anak ko minsan pagka yun sa galaan ng ganung oras. Kaya yun, napagkukwentuhan lang naman natin mga idol. Baka sa inyo mangyari yung mga ganung pangyayari. Yung poltergeist o kaya yung double gunner na yan. Yung double gunner, ang nakakatakot dyan pag yung itsura mo mismo, ang nakita mo. Nanggagaya ng itsura yan eh. Kagaya nung isa napanood ko rin na nag-explore siya. Nakita niya mismo yung itsura niya, siya yun, nakatayo. Sinundan niya pa. Kaya kung walang taglay yung taong yun, yari siya doon. Papalitan ka na nung, kinuha na itsura mo eh. Yun ang mga delikadong pangyayari kapag ginaya ang anyo mo. Itatago ka na niya, tapos siyang papalit. Yung elemento yun, yung mga ganun. Alam mo mga engkanto, mandaraya din yan, nagpapalit ng anyo yan eh. Papalitan ka niyan. Kung wala kang taglay, yun ang nakakatakot. Pero sa mga may taglay, mga idol, huwag nyo katakutan yan kung may taglay ka. Kasi, hindi naman nakaharap ng diretso sa iyo yan eh. Pakita lang yan, pero takot yan humarap. Dahil alam niya na hindi naman siya uubra. Umuubra lang yan doon sa mga walang alam. Kaya yung nga, nakakaawa nga, yung mga idol natin dyan na wala namang alam, yung mga idol natin nag-i-explore, na walang alam, delikado yun. Makatiyempo kayo nung poltergeist. Yung idol nga natin si Ed Kaluwag, sinasabi rin yan eh. Mag-iingat kayo eh. Di ba? Tama? Shoutout ka pala sa inyo dyan, mga idol natin, mga ghost exploration dyan. Sa ating mga idol dyan na kapwa mga vlogger. Si Idol Bungo. Idol. Shoutout sa iyo, men. Tapos si idol natin Commander Bantugan. Yung mga idol natin mga manggagamot niya, si Isnatak Imatak. Tsaka yung iba pa. Na ating mga kapwa may mga alam sa spiritual. Shoutout sa inyo mga idol. Tayo naman nagkukwentuhan lang. Siya nga pala mga idol kung bago ka pa sa channel natin ito, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para naman maging updated ka rin sa ating mga kwentuhan. Di ba? Tama? Ngayon mga idol, tuloy pa natin ang ating kwentuhan. Salamat ng marami at patuloy nyo akong sinasamahan
sa kwentuhan natin ito. Dadagdagan ko pa sa inyo yung mga pangyayari na aking mga nagiging karanasan. Meron pa ako naging karanasan, mga idol. Nabanggit ko na ito sa inyo nung ako'y nasa panahon pa ng pagpipintura. Sa mga nadidestinuhan naming bahay, hindi rin talaga makakaiwas na maka-encounter ka ng mga ganyan. Oo. Meron kaming ginawang bahay, hindi ko na matandaan kung saan lugar to eh. Nagkatakbuhan nga yung mga kasama ko dahil ano yun, alas 6 ng hapon yun, retiro na namin eh, tapos na yung trabaho namin eh. Alas 6 yun. Naliligo kami. Yung paliguan namin, nasa labas ng project namin, nire-renovate namin yung bahay, pinipinturahan eh. Pero meron siyang partikular na paliguan sa labas. Ngayon, yung paliguan na yun, walang bubong, open siya, pero may tabing. Oo, may mga tabing na yero, at saka, tapos malapit nyo sa puno ng mangga. Dito, ligo kami. Siguro, kung ako nagkamali, mga 4 yata kami nun eh. Naliligo kami nun, hapon. Hindi. Habang nagsasabon ako ng ganyan, siyempre, nagsasabon, napatingala ako. Hindi kayo maniwala mga idol eh. Pagtingala ako eh, yung kapre, nakaupo doon sa sanga ng mangga, nakasungaw sa amin eh. Walang kamalay-malay yung mga kasama ko. Hindi nila nakikita eh. Kasi hindi sila tumitingala eh. Puro sila mga nakayukulat eh. Kaya ako nagkataon na patingala ako eh. Nagmadali ako nun. Oo, hindi ko na natapos yung pagsasabong ko. Sabi ko, pauna mo na dyan sa gripo, dali, babalaw ako. Bakit? Bigla akong ginanaw eh. Malamig eh. Tama na, ayoko na kako. Balaw ako, binilisan ko eh. Pagkatapos, diretso na ako doon sa loob namin. Yung project namin sa bahay. Mamaya-mayang konti. Hindi pa ako tapos magbihis. Eto na yung mga kasama ko, umahagibis. Yung iba, hindi na nakapagbanlaw. May sabon pa. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Putang na, sabi niya. May malaking tao nakaupo doon sa sanga ng mangga. Nakadungaw sa amin. Sabi ko, nagkunwari ako. Sabi ko, saan? Tingnan. Huwag na. Ayaw na nilang bumalik doon. Kaya yung kasama namin na hindi pa nakapagbanlaw, may sabon, doon na nagbanlaw sa loob, sa banyo. Sabi niya, ayoko na maligo dyan. Dito lang tayo sa loob. Sabi ko, pwede naman tayo dyan sa loob. Kaya lang kasi, bakit nakatuwa natin dyan tayo sa labas maligo eh? Sabi niya, hindi mo nakita yun? Sabi ko, baka magalit sa akin yung mga kasama ko kung sasabihin ko nakita eh. Tapos hindi ko sinabi sa kanila eh. Nagmaang-maangan ako, sabi ko, hindi, wala akong nakita ron. Sabi niya, puta, kung nakita mo, nakakatakot baka ako itsura, nagkunwari pa ako eh. Sabi niya, hindi naman, pero ang laking tao eh. Kung takutin kami nun. Sabi niya, tawag daw yata itong kapre. Ayun, mga idol. Alam ko na, sa Baliti Drive. Yung trabaho namin. Mga lumang bahay yan dyan sa Baliti Drive. Mga sinaunang style ng bahay dyan eh. At saka may malalaking puno talaga dyan eh. Doon. Mula nun, wala nang naliligo sa labas. At saka pagkagabi na, yung madilim na, wala nang lumalabas sa amin sa compound. Nandun na kami lahat sa loob. Pero awan ng Diyos, loob naman ng bahay, wala namang nagpaparamdam. Wala. Doon na sa labas. Masalimuot, pag pinagbastan mo yung labas, nasa loob ka. Madilim yung labas. Masalimuot yung labas eh. Yan mga idol. Kwento ko lang naman sa inyo yung mga nagiging kasaysayan namin. Hanggang ngayon, wala nakakalam sa mga kasama ko na nakita ko yung nakita nila. Tuwan-tuwa ako nung puta, nag-uunahan sila, humahagibis. Tapos, ang mabigat pa, yung iba, naiwan yung baro doon sa labas. Kinabukasan na kinuha. Mula nun, hindi na kami naligo doon sa labas.
Yan, mga pangyayaring ganyan mga idol. Kasi nga, dati akong pinto, kung saan kami nagdidestino. Oo. Bagamat may alam ako noon, may taglay ako. Ayaw ko ba, bakit kinapitan din ako ng takot? Inunahan ko na sila. Bumalik ako doon sa bahay. Nagmadali ako nagbanlaw. Noon. Pero pag talagang nambubulabog, yung nabidistinohan namin, nambubulabog, nagmimilagro. Baliktad nga eh, pagka ganun ang pangyayari, hindi ako natatakot eh. Oo. Pag yung nagpaparamdam na ganun, tapos kung ano ng mga bumabagsak doon sa loob ng bahay, o kaya may mga pinapagalaw ng mga gamit. Imbis matakot ako dyan, hindi ako natatakot eh. Oo. Pero yung gano'n na, kung kailang hindi nagmimilagro eh, tsaka ako natakot eh. Kasi mga idol, sa totoo lang, pag may taglay ka, at ang katunggali mo, ganyan, masamang espiritu, hindi ka naman talaga kakapitan ng takot eh. Kahit itanong nyo yan sa mga idol natin na mga may spirikitik, o yung idol natin na may mga dinadala sa sarili. Pag mga ganyan pangyayari, hindi nakakaramdam ng takot yan. Oo. Kasi, iba pag may kasama kang masamang espiritu, ikinabutan ka sa primero. Pero may konti, magiging pakiramdam mo nun, parang nag-iinit yung katawan mo. Oo. Nag-iinit. Hindi ka gaya ng walang taglay, natatakot talaga. Kasi nadadaig nung masamang espiritu, yung sarili mong espiritu. Oo. Alam mo niyo ba kung ba't ka natatakot? Yung sarili mong espiritu nasasapawan, nadadaig. Pero kung may taglay ka, yung sarili mong espiritu, lumalakas yun. Oo. At ikinalalakas nga ng gamit mo, nasa sayo. Oo. Yan ang kaibahan, mga idol, ng mga taong may taglay sa sarili, yung may gamit. Yan. Kaya nga, tayo naman mga idol, nagkukwentuhan lang mga bagay na pangyayari. Kaya yung tungkol sa salamin, balik tayo sa salamin, hindi nyo dapat paniwalaan yan, na portal. Oo, may nagpapakita dyan, bakit hindi? Sabi ko na nga sa iyo, reflector yan eh. Kapag may masamang espiritu na dumaan dyan, mahagip yan eh. Kaya akala tuloy ng iba, yung salamin, pinupugaran ng masamang espiritu. No, hindi. Hindi sila pwedeng mamugad dyan. Nakahagip lang sila niyan. Kaya doon sa mga may paniniwala tungkol sa salamin, mga idol, isa lang advice ko sa inyo. Talikuran nyo yun, huwag nyo paniwalaan yun. Dahil kasi gusto ng diablo yan. Na naniniwala kayo doon sa mga bagay na hindi nyo dapat paniwalaan. Kontrahin mo yan, alisin mo yung paniniwala mo dyan. Pero talaga, kahit hindi ka naniniwala dyan, pag may nahagip yan sa salamin, makikita mo talaga. Makikita mo. Kung anong dumaan dyan at nahagip dyan. Ang nakakatakot dyan, pag yung dumaan dyan, masamang itsura. Oo. Kasi pag ang dumaan dyan itsurang halimaw, ayun talaga makikita mo. Oo. Mabuti kung dadaan dyan anyong tao lang. Kagaya nung sa palabas na pinanood ko na pinuntahan ng mga paranormal, matandang babae daw, na di umano, yun ang may-ari ng salamin. At yung bata. Oo. Paano kung biglang lumitaw dyan, dumaan dyan nakakatakot ang itsura. Tipong halimaw. O kaya aso na naglalaway. Ang itsura niya. Aba, baka mataranta ka. Pero sa totoo lang naman, pag lumingon ka sa likod mo, wala yun Oo, hindi makikita ng normal mong mata yun Kaya mo lang siya nakikita doon sa salamin, hindi nga siya makakapaglihim sa salamin. Yan, tandaan nyo mga idol, walang masamang espiritu na makapaglilihim sa salamin. Kahit ano pa siya, pag napadaan siya dyan, maahagip siya dyan. Yun. Kaya mga idol tayo naman nagkukwentuhan lang sa mga bagay na may kababalaghan. Kaya sabi ko sa inyo mga idol, dati, pag ako nagbablog, hindi ganito. Ang malimit ko yung vlog yung tungkol sa trabaho namin, dahil nga, ako miyembro ako ng Lupon, taga Pamayapa, itong aming barangay.
humahawak kami ng mga kasong pambarangay. Yan ang malimit kong i-vlog. Kung paano procedure ng lupon, paano procedure ng barangay justice system, paano ka magpapile ng complaint. Oh, yan. Tapos yung sa business namin sa Uno Online. Yung Uno Online business. Binablog ko yan kung paano ka magiging miyembro at kung paano ka kikita. Mula nung lagi ako nanonood sa mga idol natin nung nag-ghost exploration at saka sa mga idol natin na may mga taglay na kagaya ko, para ako nainganyo, i-vlog ko naman yung mga nagiging karanasan ko. At saka yung mga napapanood ko sa kapwa natin idol na taliwas doon sa katotohanan. Kaya nga si Idol Bungo, shoutout muli sa'yo, Idol Bungo. Kaya nga si Idol Bungo, debunkers yan, dinidebunk niya yung mga ikinocontent ng ating mga idol sa larangan ng ghost exploration. Kasi nga naman, kung hindi naman totoo yung mga pangyayari, bakit hindi mo nga naman lagyan ng for entertainment only? Ang ginagawa ng iba nating idol kasi, pinatototohanan nila na yung ano na yun, totoo. Di ba? Ngayon, kaya naman minsan may nakakaano si Idol Bungo na sinasabihan siya, huwag ko na pakialaman yung ba't ka ba nakikialam? Yun ang tendency ng iba nating mga idol na ba't nga naman nakikialam. Di ba? Pero siyempre, sabi nga niya, kung ayaw mong ma-reactan yung video mo, i-private mo. Di ba? Tama rin siya. Ayun. Paano mga idol? Tayo naman nagkukwentuhan lang sa mga bagay na mga temang pangyayari. At siyempre, ito inyong lingkod sa larangan ng social media. Malimit ko nga sabihin tayo mga vlogger ang layunin natin makapagbigay ng magandang panoorin, magandang impormasyon. Ano man ang larangan ng ating mga pagbablog, basta hindi tayo nakakalabag doon sa tinatawag na community standard. At saka yung copyright, yung magka-copyright ka. Kaya mayroon pag-vlog mga idol na magbablog ka sa isang lugar na may music, maka-copyright ka dyan. Kasi nangyari na nga yan Christmas party ng barangay namin. So, binlog ko, binidyoan ko yung mga nagsasayaw. In-upload ko sa YouTube. Naka-copyright ako. Hindi pala pwede yung ganun, yung may background ka music. May mga angkop na music na iba-background mo sa video mo. Pero yung mga ganung klase pala, hindi pwede. Naka-copyright ako dun. Tapos, maraming beses ako naka-copyright kumanta, nag-lip-sync ako, nag-lip-sync. Winarningan ako dun Binura ko kagad yun, dinilit ko yun. Yung idol ko na banda, paborito ko pa yung tugtog. Nilip-sync ko mga idol. Pagkatapos ko in-lip-sync, in-upload ko. Ako, naka-copyright ako. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, pag may nililip-sync ako, ano na, sa mga Facebook na lang, yung mga TikTok. Yan, hindi ka makaka-copyright yan kasi, ano yan Tsaka yung mga nililip-sync ko na yun, kinukuha ko lang din yun doon sa mga nagbibideo ng gano'n. Pwede mo naman i-copyahin yun Gagayahin mo lang. Kukunin mo lang doon yung tugtog na ginamit niya. Yun. Ganon, ginagaya ko na lang din yung ganon. Pero kasi, siyempre, pagka in-upload mo sa ano yun, sa YouTube, yari ka doon. Paano salamat ng marami sa may sandali ng ating kwentuhan, sinamahan nyo ako. Siyempre, tayo naman wala naman tayo ibang kino-content, kundi ganito lang, kwentuhan lang. Kaya nga, mga idol, sa totoo lang, hindi naman ako professional na vlogger Ganito lang ako. Hilig ko lang kasi ito, nakahiligan ko lang yung pagbablog ng ganito. Kwentuhan lang. Kinukwento ko lang yung mga
Hindi rin ako marunong kumuha ng video para i-play ko ganito, tapos i-discuss ko sa inyo. Kagaya ng ginagawa ng ating idol na si Idol Bungo, at ang iba pa nating idol na ang content nila nagre-react. Hindi ako marunong yun eh, hindi ako marunong kumuha ng video para ipakita sa inyo eh. Kaya ngayon kinukwento ko tungkol sa Biringan, yung idol natin na nakatuklas ng portal sa Biringan. Kung marunong na ako kumuha ng video, habang kinukwento ko, ipapakita ko yung video. Maganda sana. Kaso wala eh, hindi ako marunong kwento lang. Kaya minsan, tayong inyong idol, tila walang naniniwala sa mga kinukwento ko at binablog ko. Oo. Ay, okay lang naman sa akin, maniwala sila at hindi. At saka sa totoo lang, kahit ako ganito, wala naman ako masyadong follower, wala akong viewer. So, pinakamarami niya ang viewer ko, 30, 50, hanggang 100. Yan ang mga viewer. Pero okay lang sa akin yun. Hindi naman ang layunin ko pa, kaya nagbablog eh, para sumikat. Hindi, okay lang sa akin yung ganyan. Ang gusto ko lang, ganito, makapagkwento sa ating mga kapwa idol dyan. Pero salamat ng marami doon sa mangilan-ngilan na viewer natin. Mabibilang mo sa daliri yung viewer natin. Okay lang yun. Pati mga subscriber natin, shoutout sa inyo ha. Salamat ng marami kahit pa paano. May nanonood pa rin sa vlog natin ito. Okay lang yun. Hindi naman importante sa akin kung may manood o wala eh. Basta ako, kaligayahan ko na mag-vlog ng ganito. Magkwento ng mga pangyayari. May manood man sa akin wala sa video kong ito. Ayos lang yun. Pero nagpapasalamat pa rin ako doon sa mangilan-ngilan. Siguro, nadadaanan nila minsan itong video ko. Tignan ko nga ito. Ano bang klase ito? Minsan pag nakita nila, wala palang kwenta yun. Hindi na nila tinutuloy. Okay lang yun, pero shoutout pa rin sa inyo mga idol ha. Salamat pa rin ng marami. Papasalamat ako sa inyo kahit na paano tinatangkilik to rin ako. Pero sana huwag niyo akong pagsawaan. Kasi ako ganito lang naman ako eh. Saka ayoko nung may kagalit. Kaya nga malimit ko sabihin sa mga idol natin eh. Tayo pare-pareho mga vlogger. Hindi tayo dapat nagtitirahan o nagpapataasan. Ako walang masamang tamo sa akin. Lahat kayo idol ko. Pinahangaan ko. Lalo yung mga idol natin dyan na professional vlogger talaga na matitindi. Ako walang pinipili kahit sino. Kumbaga, friendly. Diba? Mas maganda sa lahat talaga yung wala kang nasasagasa ang tao. Diba? Tama? Kaya lang minsan, may mga pananalita din ako na parang, nababanggit ko lang naman yun kasi siyempre, may mga idol tayo dyan na ang paniniwala sa mga ganun masasamang espiritu, lubos. Pero kasi ako, pag alam kong hindi dapat paniwalaan, hindi ko pinaniniwalaan yan, pero nire-respeto ko yung gumagawa ng video. O anumang uri ng larangan ng inyong mga pagpa-vlog, mga idol. Idol ko kayo. Nire-respeto ko kayong lahat. Siyempre, kumbaga sa akin, walang masamang tabo eh. Lahat ride on ako eh. Sabi nga ride on ka lang, baby. Di ba, tama? Kasi tayo naman mga idol may lahi tayong Jeffros nung kabataan pa natin. Dati rin ako kasi naging miyembro ng combo nung bata-bata pa ako. Usong-uso noon ng Pinoy Rock. Miyembro ako ng Pinoy Rock noon eh. Tinitira namin yung mga kung ano yung tinutugtog ng mga Juan de la Cruz. Yung mga Pinoy Rock natin, Sampaguita. Yun, bahista ako noon. Ang hawak kong instrumento mga idol nung ako'y nasa grupo pa. Baho. Bahista ako. Nagkawatak-watak yung grupo namin kasi nung nagkayayaan na mag-abroad, nauso nun yung Japan eh. Nag-abroad ka sa Japan. Nagkataon na nagkapamilya na ako nun. Hindi na ako sumama sa grupo. Nakailang balik din sila ng Japan, naiwan ako. Hindi na ako sumama nun.
umiba na ako ng linya, doon na nga ako napunta sa pagpipintura. Dahil yung bayaw ko, na isa, kontraktor ng pintor. Oo. Kaya ako na-destino sa pagpipintor. Tapos, kaya naman ako nagkaroon ng gantong mga architect, yung kapatid ng bayaw kong isa, manggagamot. O, pag wala kami project, sumasama ako sa kanya sa panggagamot bilang usisero. Oo. Sa kauusi-usi ko, kahit pa paano, nabahagian niya ako ng konting architect para raw, bilang pintor ako, may magamit ako pangontra doon sa mga masasamang espiritu o elemento na aming na-encounter. Kasi naikwento ko sa kanya minsan meron kami na destinuhan na bilulabog kami. Hindi kami nakatulog magdamag Yun, binigyan niya ako. At yun ako ng Diyos naman, nagagamit ko yun. Oo, pagka may nambubulabog na doon sa destinuhan namin, binubulabog ko. Oo, pinapatulang ko na. Testing ko talaga yung binigyan niya kung talagang aprobado. Aprobado naman. Ang sabi nga niya, kausapin mo muna. Pag hindi nakinig, disampulan mo. Kaya ganun din ang ginagawa ko. Pag kinausap ko yan at hindi nakinig, kinabukasan, sasampulan ko na yan. Di ba? Tama. Kaya tayo mga idol, sabi ko nga, hindi ako manggagamot. Hindi ako paranormal. Pero pagdating sa karanasan ng mga kababalagan, siguro naman, hindi ako mahuhuli dyan. Dahil sa mga abandonadong lugar na nadidistinungan namin, mas matindi yung mga nararanasan namin. Oo. Hindi mo, nakaranas nga kami matulog sa gate. Sa gate mismo ng bilya na ginagawa namin. Anong banda ulit? Nandun na kami sa may pinakadaanan. Sa walkway nung karsada. Kasi nga, sa takot namin na kaya nga, nung madistino na ako sa pagbibintura, nung mabigyan na ako ng bayo ko ng konting architect. Pero sa totoo lang, yung mga binigay sa akin ng bayaw ko hanggang ngayon, napapakinabangan ko. Kasi sabi nga niya, ang gamit daw magaling. Kung magaling ka mag-alaga at hindi ka, abusado. Oo. Kasi pag abusado ka raw dyan, iwanan ka rin. Oo, iwanan ka rin daw niya pag marami ka na nagawang naabuso mo na siya. Ayun nga sabi nga niya, baka kung kailan doon sa oras na kailangan mo siya, doon ka iwanan. Ayun ang nakakatakot, di ba? May peligro ka doon. Kaya nga, doon sa mga testing, ako, isa lang pinangawakan ko, yung sinabi ng bayaw ko. Kung tiwala ka sa taglay mo, sa gamit mo, at nasubukan mo na siya sa hindi mo inaasahan, hindi mo na kailangan ipa-testing. Totoo naman. Kasi sa akin, naniwala ko doon sa sinabi niya, na dyan mo malalaman yung gamit mo kung epektibo sa oras na hindi mo inaasahan. Kaya awan na Diyos, nagamit ko yun sa oras na hindi inaasahan. Naikwento ko na nga yan, nung banggain yung jeep namin na sinasakyan At saka dito sa may Ortegas Sabi mo, trailer sumalpa kami sa trailer. Kinaladkad pa kami ng trailer. Nasa front seat pa ako ng driver. Yung driver nga basag yung mukha, wala nang malay pero ako, lumusod siya sa salamin sa lakas ng impact. Pero ako, awan ng Diyos, hindi naman. Pinagpag ko pa yung salamin na tumalsik sa mukha ko at sa katawan ko. Ganun. Kaya, mula nung sinabi niyang ganun, hindi na ako nagpa-testing ng gamit. Kasi sabi nga niya, kapag pinatesting mo daw yung gamit mo, parang una, nawawalan ka ng tiwala sa kanya. Kasi, pinatitesting mo siya sa iba Ikalawa, sabi niya, baka magtampo yan. Sa oras na ipatesting mo, lumaya siya diyan sa gamit mo. Diba, medalyon. Alam mo yung medalyon mo, epektibo. Pinatesting mo. Kung biglang umalis yung gabay niya, yung espiritu niya rin sa medalyon, ano mangyari sa medalyon mo? Mawasak yun. Si Commander Bantugan nga, marami siyang tinesting na yung mga pinapatesting sa kanya Ang sabi pa, tested na raw, tested. Pero pa nagpa-testing bumubelta raw yung bala pabalik.
Oo, sabi ni Commander Bantugan, totoo bang bumubelta bala nito? Oo, ika, ganun. Pag-ibahit ng testing nung barili ni Commander Bantugan, wasak yung medalyon. Hindi nakabelta yung bala. Oo. Yan sinasabi ng bayo ko. Kapag pinatesting mo, yung gamit mo, lalo't ang magtitesting, may taglay din, ay, may peligro yung gamit mo. Eh si Commander Bantugan, sa totoo lang, matindi ang panudla yan. Oo, matindi yan. Walang matinding gamit sa kanya. May panudla yan eh. O, shoutout sa iyo, Commander Bantugan, idol. Pero napakabait ng idol natin na yan. Oo. Sipin mo, napanood ko yung video na pinagbintangan siya ng isa nating idol na manggagamot din. Oo, hinamon pa siya. At ididimanda pa siya. Pinuntahan niya yun. Hinarap niya. O nung bandang uli, humingi ng dispensa. Sabi ni Idol Commander Bantugan, kapag napatunayan ko sa iyo na hindi ko ginagamit yung video mo, hingi ka ng apologize, public apology. Eh nung napatunayan nga, kasi sa ano yata yun, sa Jessica Soho, pinagbibintangan niya si Commander Bantugan na ginagamit yung video niya para pagkakitaan. Bakit nga yung mga sinabi ng idol natin na yun eh? Mabuti lang talaga, mabait si Commander Bantugan. Oo, pangit yung mga sinabi niya. Diyan lang, yung idol natin, kapag kasi nasa katotohanan ka, ang tunay na nagtataglay, mahinahon. Oo, mahinahon yan. Kapag ang taglay mo, nasa kabutihan, mahinahon ka. Hindi ka hihilahin sa kasamaan yan eh. Hindi. Malamig ka yan, mahinahon ka. Ganun. Ay napatunayan, nasa Jessica Soho eh, hindi naman siyang nag-upload o nag-ano ng video. Jessica Soho yun eh. Oh. Ganon. Kaya yung testing ng gamit, balikan natin yun. Mga idol, ang advice ko lang sa inyo, hindi ko tinatawaran yung kakayahan nyo at yung kagustuhan nyo. Kung subok mo na, yung sprikitik na taglay mo, yung gamit mo, nasubukan mo na sa mga hindi inaasahang pangyayari, ay huwag mo na testingin. Huwag mo na ipatesting sa kung kani-kanino. Lalo tang magte-testing, meron din taglay. So, ako nga, merong nagpa-testing sa akin ng gamit niya eh. Oh, gusto niya pa-testing eh. Sinabihan ko siya, bro, huwag. Huwag mo na ipatesting sa akin yan kung nasubukan mo na yan. Eh, parang hinamon-hamon pa nga niya ako eh. Hindi, gusto kong mapatunayan mo na itong gamit ko, gano'n. Sabi ko, wag. Hindi tayo kailangan magtestingan ng gamit kung subok mo na yan. Kasi may gamit ako, may gamit ka rin eh. Oh. Ano mo, sabihin ko sa'yo na kung mas mataas ang alam ko kaysa sa'yo, oh, at kung may panigla ako, sabi niya kasi, kahit may panood na, hindi to kayang anuhin eh. Wag na, kako. Hindi ko tinesting yun. Sinabihan ko lang siya, mahalin mo yan, ingatan mo yan. Kasi ayoko nga eh. Pero kung titestingin ko yun, pag ginamitan ko ng panudlayo, wasak yun. Oo. Pag may alam kang panudla, idol, kahit anong klaseng gamit yan, pag may alam kang panudla, sisibakin yan. Oo. Kaya sabi ko, wag, mahalin mo yan. Si Idol Commander Bantugan, matindi rin ang panudla niyan. Anong pinatesting nga niya yung gamit niya eh. Hindi pumutok yung baril eh. Hindi kayang putukan eh. Pero advice ko lang sa ating idol ha, si Idol Commander Bantugan, tama rin yung ginagawa niya, pinapatesting niya yung gamit niya, hindi niya suot. Kasi idol, hindi mo na sisiguro yung titesting ng gamit mo kung may panudla. Kapag may panudla kasi at nasa katawan mo yan, nako, may peligro ka. Kung matindi panudla nun, oh, nasa katawan mo yan, may peligro, di ba? Maraming klase ng panudla eh. Oo, yung sinasabi na yung kontratudla. Babanggit ako ng isang salita, yung lang amuman. Pag alam mo yung buong salita nun, walang matibay na gamit dun. Di ba mga idol? Yun. Yun lang sator. Wala mong gamitin yung sator.
Isang matinding panudla rin yan. Kaya sabi ko nga doon sa nagpapatetting sa akin, wag na, mahalin mo yung gamit mo. Ingatan mo yan. Kung nasubukan mo na yan sa hindi mo inaasahan, panghawakan mo na. Huwag mo na ipatesting. Subok mo na eh. Oo. Kasi kahit may panudla, ang bibira sa'yo, kung hindi mo inaasahan yung pangyayari, hindi naman basta-basta tatalab sa'yo yun eh. Oo. Kahit may panudla siya. Kasi yung gamit mo, hindi mo alam na tutudlain ka, pero yung gamit mo, alam niya yun, na may panudla, yung bibira sa'yo. Oh. Ganun mga idol. Kaya sa totoo lang, ito advice ko na lang din, sa lahat ng mga idol natin na kapwa natin mga antingero, huwag nating masyadong panghawakan yung ating taglay o yung ating gamit. Kasi may hangganan yan. Oo, may hangganan. Pag dumating yung time na nandun na siya sa hangganan at ikaw ay nasa hangganan ka na rin, goodbye. Di ba? Ganun yan. Kasi sabi nga sa Biblia, yung tao, sabi nga yung prinsipe sa Tiro, may kapangyarihan yun. Ano sabi ng Diyos? Kung magkaganon na ikaw ay tao, habang ikaw ay tao at nabubuhay ka, may kamatayan ka. Kaya nga puksain yung mga elemento Oh, na iba yan sa uri natin. Ikaw pa kaya, normal ka lang tao? Dapat lang pangawakan mo yung taglay mo. Pero, may hangganan. Baka dumating yung hangganan na yun na talaga ang oras mo. Di ba? Lalo kung naabuso mo na yung gamit mo. Yan lang, mga idol. Paano? Salamat na marami at sa maikling sandali ng ating kwentuhan ito sinamahan nyo ako. Ha? Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boy, ito ay pasamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, mga idol, paalam!